Hello guys, good morning! Tingnan mo naman ang mga babies ko. Umaga pa lang at alam na nilang gising na ako at bubulabugin na nila ako dahil mga gutom na sila. Tingnan nyo naman si Mandy, sabi niya ganun pang ginagawa mo dyan, Ma'am Shi, pakainin mo na ako. At syempre, siya ang uunahin ko. Minsan nga, inuuna ko yung mga anak ko sa labas. Pero mukhang nagsiselos na nga si Mandy. So, inuuna ko na naman siya ulit. Tapos, susunod na sila Mama Lucy at Baby Lucky. Hindi naman talaga silang labas na labas, kundi kasama din naman to sa loob ng bahay. Bali, laundry area to. Dito ko sila pinupwesto para hindi sila mag-away ni Mandy. Hindi naman kasi naiiwasan sa kanila dahil pusa at aso is enemy talaga. Depende na lang kung talagang magkasama silang lumaki. At grabe talaga silang kumain. Sarap na naman sila. At nakakatuwa nga. At sila talaga ang inuuna ko pagising ko bago ako kumain. Mas nasanay na talaga akong inaasikaso muna sila bago ang sarili ko. Wow, nanay, sana all. Literal na fur mom na talaga ako. Hindi lang sa aso, pati na sa pusa. At nakapag-harvest na pala ako ng siling tumubo sa harap ng bahay. At nagluto na rin ako ng breakfast ko. Hot silog nga lang lulutuin ko ngayon dahil ito na lang ang available sa ref. Pecha di peligro na dahil magkakatapusan na nga. Yan na nga lang natira sa ref at itlog kaya nakapag hot silog na lang talaga ako. Makakapag-grocery na lang ulit sa katapusan pag may budget na. At sasabihin na naman ng asawa ko, ba't sobrang nagtitipid ka? Bakit hindi ka umu-order ng mga pagkain? Akala niya ganun lang kadali yun, no? Hindi niya alam ang hirap i-budget ng pera. Ang dami nga niyang sinasabi sa akin na dapat nag-i-stock ka ng ganito, nag-i-stock ka ng ganito. Hindi niya lang alam kung paano ko nilalaan ng budget sa bawat bills. Pero anyways, ganun naman siguro talaga ang mga lalaki. Hindi nila naiisip yun. Lalo na yung hindi naman nila alam kung ano na yung mga presyo ngayon, no? At muntika na nga dumikit ang itlog na niluluto ko. Buti na lang talaga ay hindi nasira ang egg yolk. Lastly, magluluto ako ng aking sinangag. Inuntian ko lang talaga yan para hindi na ako mapaparice pa more. Napapadalas nga ang rice pa more ko ngayon, imbis na hindi ako masyadong kakain ng mga carbs. Pero kanin is life nga ang sinasabi nila at yun na nga ako, hindi ko talagang maiwasan ang sarili ko. Kaya tara na, samahan niyo na ako mag-breakfast. At talagang nabitin pa talaga ako sa kanin. Pero dahil medyo late naman na yan, hindi ko na talaga dinagdagan pa. Pagkatapos naman yan, ay siniliguan ko na si Mandy dahil schedule ng kanyang pagpapaligo ngayon. Alam nyo ba guys, ang mga Pomeranian hindi talaga sila bumabaho, hindi katulad ng mga ibang aso, ng ibang breed. Yung amoy aso, wala silang ganong amoy or siguro talagang nalilinis ko lang ng maayos si Mandy, tsaka hindi naman siya masyadong napapawisan at hindi naman siya nakakalabas ng bahay, talagang mababango sila. Minsan 2 weeks or magti 3 weeks ko na siya bago mapaliguan, hindi pa rin siya amoy dog. Kaya okay na okay, kaso medyo nakaka-allergy talaga ang mga Pomeranian dahil hindi naman sila hypoallergenic na aso. Grabe talaga maglagas ang buhok nila or mag-shed. Kaya hindi sila pwede sa may mga allergy at ito na nga yung baby ko. Papatuyuin ko na siya at lalagyan ko na siya ng kanyang spray na anti-tick kasi talagang iniiwasan nating makagat sila ng mga garapata. At meron din si Mandy na cologne with conditioner para mabango talaga siya. Sinusuklayan ko si Mandy ng brush niya na nakakatanggal ng balahibo before and after maligo kasi grabe talaga sila mag-shed. Nagkakalat talaga sa sahig at ang kati sa ilong. Kaya pag may allergy ka talaga, naku, susumpungin ka talaga sa mga ganitong klaseng breed. At sa awa ng Diyos ay wala nga akong ganong allergy at buti na lang talaga at dahil may mga pusa din akong inaalagaan.
Hindi gusto ni Mandy na binoblower siya, pero wala naman talaga siyang magagawa. At after nyan, kakain na siya ng treat. That's all for now, guys. See you on my next vlog.